Masyado nang napakaalarm na to. Dami pa namang naniniwala tayo. Wala akong nakikitang magandang platform na kay Duterte. Lahat na lumalabas sa bunganga niya, puro patayan. Pagpatay lang ng tao ang nakikita, naririnig ko sa kanya. Pagpatay lang, pagpatay, patay. Lagi siya nakatuon sa drugs, addict, gano'n. Hanggang hindi mawawala yan. Kahit saan ka pupunta, hindi mawawala ang drugs. Pwede yung gawin sa bahay ang drugs, madali lang gawin yan. Kaya hindi ako naniniwala sa plataforma ni Duterte. Puro patayan lang laman ng utak niya. Puro pagpatay lang ng tao. Isipin mo, dapat ang malarman nito si Bahan. Kasi pati pare, na-influensyahan na sa pagpatay ng tao. Isang pare, sabi na payo siya pumatay ng tao. Hindi maganda yun. Hindi na magandang yan, pangitain mga ganitong napipredict ko pag nanalo si Duterte. RIP Philippines, RIP Democracy, RIP Human Rights. Yun. Patay ng demokrasya, patay ng human rights, patay ng Pilipinas. Wala na tayong kalayaan. Kasi sa sinasabi niya, pag sumunod ka sa batas, walang problema. Pag hindi ka sumunod sa patay ka, paano kung ayaw sumunod sa batas niya? Ako sabihin niya, hindi yun, mali yun. Pag hindi ka susunod sa batas niya, patay ka. Siyempre, hindi ka susunod sa batas niya, papatay ng tao, susunod ka, sino yun? Ano yun? Hindi na ako maniniwala nito. Dapat kayo mga taga-simbahan, kumilos na kayo. Bago pa yan nakaupo. Yung mga boto ng Roro, dapat mag-meeting na kayo dyan. Roro, Binay, Marwa, Binay, Miriam, meeting na kayo. Switch off nyo na yung mga boto nyo. Switch nyo yung boto nyo. Meeting kayo dyan. Kung sino ipasa nyo sa isang kandidato yan. Promise ko sa inyo, yung sinasabi ko ngayon, mapiprede ko, napakadelikado pag si Duterte yung maging pangulo ng bansa. Ang dami niyang ang dami niyang nauto, ang dami niyang napapaniwala. Hindi dahilan yung pagpatay ng tao. Mali yun. Hindi yan ang totoong problema sa bansa natin. Ang totoong problema sa bansa natin, korupsyon. Yan ang dapat solusyonan. Ilang pagpatay ng tao, korupsyon din yan. Wala naman ako nakikita pinatay niya na big time, malalaking tao. Pinagpapatay niya, mga lang yan, mga pediatrics lang yan. Ang naaalarma lang ako sa debate kahapon. Yung inamin niya mismo doon sa debate na pinatay niya lahat ng mga repeat daw, pinatay daw niya. Isipin mo, ikaw, suspitsado ka pa lang, pwede ka na makulong. Bomb joke sa NAIA, bomb joke sa LRT, pusas agad. Pero siya, inamin na niya, pumatay siya ng tao. Wala pa rin nagano sa kanya, wala pa rin dumampot sa kanya. Napaka-imposible, yung mga pinagpapatay sa Davao, ganun lahat, kalkalin nyo yan. Mayor ka, imposible, no? Wala kang, halimbawa, hindi mo aaminin na ikaw ang doon, pero inamin mo na din squad ka. Ikaw yung ulo sa din squad. Halimbawa, hindi naman ikaw yung utak doon sa patayan na yun. Katagal na ng panahon na umupo ka doon sa patayan na yun, pagpatay ng mga judicial killings. Bakit wala ka na huling suspect dyan sa Davao? Ikaw ang mayor, ikaw ang mawak sa Davao. Bakit unsolved ang mga cases na ganyan dyan? Tayo mga taga-simbahan, mag-isip-isip na kayo. Pag nanalo si Duterte, wala na. Sinabi niya na lang, sumuko na ang Diyos sa demonyo.